Yun. Eto, magandang tanghali na sa inyo. Yan mga idol. Diba nga sabi ko sa inyo, marami akong gagawin dito sa sasakyan na to. So including na dyan, nauna ko na yung tint, no? Tinatint ko na lang. Wala akong talent sa mga pakat-kat na ganun. Kaya pinatint ko na lang. And then ngayon, kung papansinin ninyo, ang pinakamasama dyan tignan yung hood. Yan o. Tignan nyo. Diba ang pangit? Ito, tara. Yan. Oh. Tirahin natin sa malapitan. Oh, di ba? Yan yung kanyang hood. Bula-bula. So syempre na ano yan nabilad sa araw. And actually napapinturahan na dati palagay ko Hindi sa palagay, talaga napinturahan na kasi magkaiba yung kulay Kung papansinin mo, bukod sa pagkakabilad sa kanya, talagang magkaiba kulay niyan noon pa. Dahil nga kay bayaw to na na-acquire ko lang eto hindi man ako pintor pero gusto kong pag-practice testingin lang natin. Malay mo machambahan ko, di ba? Testing lang, tara. Okay. So kung papansinin niyo rin mga idol nilinis ko na to. Di ba nakita niyo ali-alikawok na ito. Nilinis ko, yan engine. Yeah, malinis-linis na siya. Di ba? So linis lang onte, pero ito, ang gagawin natin dito sa hood na to, babaklasin ko na lang. Yan tanggalin ko lang yung tornilyo dito. Then sa labas ko na bibirahin kasi alam niyo na pag nagliliha, papasok sa loob, namumuti, papangit no? So tandaan na lang natin yung alignment pag ganyan. Baklasin natin liha, then tirahin ko ng primer, then base coat, top coat, tsatsambahan natin. Hindi ako marunong magpintura. Testing lang, first time, tara. Actually mga idol, dati na nabaklas may patama na kasi syempre nang pininturahan siya, di ba? Ibig sabihin nang pininturahan pala ito. So ibig sabihin nang pininturahan pala ito, binaklas din yung hood, no? Actually ano yan, ang pangat nga ng pintura na ito kaya mo kung tutusin yan tingnan mo kitang-kita magkaiba kulay nito, tsaka ito original to yan. Tingnan mo sa likod. Lalo na to Kaya kapag napag-practicean ko magaling yung tumimpla, pipinturahan ko rin yan. Diba? Yan Kasi ito, tignan mo to. Ito hindi talaga to pinipinturahan. Kasi ito yung dinadala doon sa may paghahaluan sa paint center para gayahin. Pero mas magaling sana kung yung paint center marunong hanapin yung code niya para matulad talaga layo yan naman napinturahan dyan. 1, 2, 3, 4. So actually ito, dahil aftermarket to, iba rin kulay na ito. Pero ito, mas hawig niya to mas magaling yung tumimpla ng pintura nito kaysa dito. Yan tatlong pintura yan. Original, yung tumimpla ng spoiler, then ito yung tumira ng katawan. Pangit. So nakitang-kita. Ito pati bumper, syempre dami na yan. Pag natsambang ko yan, pag magaling yung tumimpla, bibirahin ko rin yan. Tara, testing natin. Ang kulay nito nga pala, ang pangalan ng pintura nito ng kulay is syempre sa Honda kasi meron niya mga codes pero ito, ang pangalan ng pintura nito is Shoreline Mist Metallic, ganun yata, o Shoreline Mist. Yun. So sana makopya. Tara, testing natin. Yung pipinturahan natin yan, pero ito nakita nyo to, yan tatanggal yan dito sa ilalim. Baklasin ko to. At ito naman yung ating mga kakailanganin. So bumili muna ako ng primer, mga liha, yun, tsaka thinner, then yung catalyst pampatigas. So primer surfacer to primer surfacer, yan then mga set up liha dahil hindi ako sigurado kung anong gagamitin ko. Then ito gagamitan ko nito para mabilis, panliha yan. Di ba? So yun lang muna gagawin ko, liha-liha muna nito, then bibirahin ko na ng surfacer. Then ewan ko, mabukas na siguro pwede na yan tirahin ng agad ng yung color niya, base coat, then primer. So may mga procedure so yung mga nakikita ko lang din, inaaral ko lang din. Pero ito is sorry mga idol libre
bash ako ngayon. Dahil talaga wala ako experience sa pagpipintura. Nakakita lang ako noon. Pero yung magpintura, first time ko yan. Try lang mga idol, kaya gusto ko i-share. Tara. Okay, so gagamitan ko na lang ng sander para mas mabilis. So 240 na liha ang ginamit ko. Testing natin sa 240 ha. Pinalitan ko mga idol. Nag 180 ako, parang tagal kasi ng progreso sa 240. 180, then mamaya siguro pipinishan ko na lang ng ang 240 ganun para medyo mas makinis siya, no. Okay, tuloy natin. Ito mga idol, ano, pakita ko lang sa inyo yung napuruhan, hindi napuruhan, tsaka yung dati, no? Kasi pag ganito yung pintura, para mas okay yung isasagad mo siya, kasi ganito yung tsura, tara. Yan, yan o, walisin natin ha. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga napuruhan ko. Yan o, ito yung napuruhan. So, yan o, parang napakalalim nung inabot ng mga botlig. Do makinis na siya pero ramdam mong parang may nagpenetrate na baka pagdating ng panahon na hindi mo binura, do makinis na baka bumangon na naman. Tapos ito siya dati, yung hindi pa masyadong naliliha. Tapos ito yung pinaka talaga sablay, yan o. Ito talaga ramdam mong nakalutang yung top coat. So talagang napaka-rough, no. So, ang target ko is maging ganito siya, oh. Parang ganito. Makinis. Okay, tuloy natin. Yan, oh. Naalala ko dati mga idol, may isang pintor na nagsabi sa akin dati. Sabi niya, maganda talaga daw pagka strip to metal. No, ibig sabihin, palalabasin mo yung yero. Pero, sabi niya sa akin, kung hindi mo mapagtsatsagaan na strip to metal, gusto mo mabilisan, sabi niya at least tanggalin mo yung top coat. Yun daw. Matanggalin mo yung top coat, then mapakinis mo yung loob. Okay na. So, ibig sabihin, basta pagka nagliliha ka ng mano-mano noon, makikita mo yun kung yung top coat is nandun pa. So, dapat daw patanggal mo lahat ng top coat. Tapos yun, mas okay daw yun. Then, surfacer, tapos pintura na base coat, then top coat. Ganun ang ginagawa niya dati. Pero okay naman kasi hindi naman natutunaw yung kumbaga hindi naman nagkukulot. Hindi naman nagkukulubot na katulad nito, hindi kumukulo. Okay naman. Pero pagka daw yung top coat na iwan, kumukulo. Okay. So eto mga idol, nagwe-wet sanding ako. Tingnan mo, papakita ako. Ito yung pinturang nagbutas-butas, no? Yan. So, isa, dalawa, no? And ito yung original na pintura. Ito. So, yan, no? Papansin mo. Isa, dalawa. Tatlong patong. No? Tatlong patong na pala inabot na ito. Tapos, yan o. Kung papansin mo, ito, pagka na-reach mo yung original na paint, okay. Pero, itong pangalawang paint niya, may mga kulo. Tapos, siguro, ewan ko, tinatlong pintura nila. Yung ganun nangyari sa kanya. So, ewan ko kung saan ako aabot, pero palagay ko, bibirahin ko na ng ganyan. So, practice pa lang naman ako Di ba? Bahala na. Okay, so magpipintura na tayo. So, eto, gagamit ako ng pichel na may may guhit-guhit naman para matansya ko. Kasi ang halo nito talaga is etong dalawa, itong kanyang surfacer daw, tsaka yung catalyst is 3:1. So, kapag bumili ka niyan, is sakto na yan
No, pag-aloy mo yan, ibuhos mo lang, goods na yun. Ngayon, kung konti lang titimplahin mo, dapat 3:1. So, 3 neto, 1 neto. So, kung 100 ml, ang ihaloy mo is 300 ml, 300 neto, 100 neto. Then ngayon, pag napaghalo mo na, dilalabas na 400 na yan. Lalagyan mo ng thinner na 1:1. So, 400 din. So, yung total neto, katumbas neto. Yun ang halo niya. Then, bubugan na natin. Okay? Tara. Okay. Halo ako ng 300. Yan, 250. Okay. Yan. Mga 100 ml, no? Yan. So, karga ko mga dito. Op. Diba? Op. So, dapat mga 400 ml siya. Kalalabasan. Yan, tansya ko. Mga 400 naman. So, ito mga idol, practice lang ako Hindi ako pro. Testing lang. Baka matutunan. Okay. Yan papatimpla tayong pintura. Dito basta alam yung code, tinitignan niya doon sa cellphone, may formulation, yun ang titimplahin. Ito yung brand nung pintura yan patak-patak siguradong huli ni kuya yan. Yun ang hinahanap ko. Okay, testingin natin. Maganda, walang tansya-tansya. Hindi ba naman, may isang makatagal tayo. May tansya man, at least nandun yung formula. Diba? Hindi yung mata-mata, mahirap Yung mata-mata lang. Yan, binigay ko yung gas tank. Sa gas tank yun Yun ang reference. Kaya mainam yung gas tank kung papapinturahan. Yun testingin. Yun pala purpose nun. Kaya pala may spray gun dun. Para ma-testing. Boom! Yari Mag-dark, malaki. Huli. Palitan na lang natin. Konting-konti lang diferensya pero huli. Galing, galing. Okay dito. Pangalan. Ayun ayos. Okay, so ito. Tumitira tayo ng alatsambe, pinatuyo ko siya ng isang araw. Then ngayon, may nakita akong mga konting kulo pero nasolusyonan naman, niliha ko lang, then binugaan ko ulit, umokay na. So ngayon, pino na siya. Lilihain ko ng 800 grit na liha bago tayo magpondo. So kapag nagliliha nga pala ako, nung una lang, nung nagtanggal ako ng pintura, so dry sanding yun. Pero kinumbinasyonan ko rin ng wet sanding. Pero ngayon, pagka ganito na, papakinisin na, puro wet sanding na kasi malakas sa liha. Kasi, parang nababarahan siya. Kapag hindi katulad na kunyari, basang ganyan. Hindi agad-agad na sisira yung kumbaga hindi siya nababarahan. So, matalas lagi siya. Yun. So, pasaliha lang gagawin ko dito kasi okay na to kumbaga. Tara, ganyan lang Lilihain ko lang siya ng paganyan. So ito eraser to
Nabibili sa National Bookstore yan, goma. Okay, so lilihain ko lang ng ganyan mga idol. So hinugasan muna natin para wala yung mga pulbo, patutuyuin, medyo ano, then spray na natin. Yun lang, no, wala akong pwesto maganda eh. Kasi hindi naman talaga ako pintor. Nagte-testing lang tayo, no. Yan, tara. Okay. Ito yung kulay natin mga idol, magpopondo na tayo. Walang catalyst ang style natin dito. Yung iba nilalagyan ng catalyst eh. Pero sa akin, wala. So konti lang. Op. Marami na yan palagay ko. 2 coating lang ako. Okay na yun. Then thinner. Okay, tapos lalagyan ko ng thinner hanggang dito. Goods na yun. Okay, so thinner. Tama na yun. Yan. So konting pintura lang naman tayo eh. Pagdating sa base, no? Hindi naman yung top coat ang dadamihan natin. Okay, tara. Okay, so pipilterin natin yan. Kasi pag hindi mo pinilter yan, eh ano, mabuo-buo. Yan eh. Meron talaga kasi babara yan eh. Okay. Yun. Oh, yan, napondoan na natin. Mga 3 coating ginawa ko. Actually 3 to 4, iba nga 2 lang. Mas mahalaga kasi, sabi nila, yung top coat daw. O, di magta-top coat na tayo. So flashing time, no? Ano ba tawag nila? Flash out, ganun eh. 15 minutes bago mag-top coat. Then pagka nag-top coat, malayo muna sa first 2 coating, then yung sumunod na 3, kung 5 coating o 4, tutukan na yun. Dapat halos parang luluha na siya. Yun. So timpla tayo. Yan. Okay, so malayo na muna. Ayun no. Oh. Yan, na-top coatan na yan. Sinagad ko na 5 patong na top coat yan.
Makintab din naman eh, di ba? Yung iba kasi ang style, nililiha, no? Pintura, liha, pintura, liha. Eh, sa atin, yung iba ginagawa, direkta-rekta na eh. So, hindi naman nagbabalat suha. So, dadaanin ko na sa vaping. Nagkaroon pa nga ng konting problema eh. Ito, natapakan ko. Umihi, dumura. Nako po. Pero ayusin ko na lang. So, okay naman yan kaysa nung una, di ba? Yun. Tsaka practice mode lang naman. Tignan mo naman yung area ko. No? Kaya nga libre bash yan mga idol. At least ako sinubukan ko, di ba? Tignan mo naman, ang hangin, lubak-lubak. O, syempre, nalikabukan, puro puno pa. O, pero not bad na yan. O, pang-personal lang naman. Baga, susunod, peperpekin natin. O, ngayon, di ba? Napinturahan mo naman eh. Pwede na yan mga idol. Practice lang. O. Okay naman. At iyon mga idol yan, no. Pakita ko sa inyo yung kinalabasan, no. So DIY painting natin. Mga idol, ano na to? 2 days, no. May 2 days na yan. So hindi ko muna kinakabit kasi baka tirahin ng pusa eh. Gusto ko tuyo na eh, no. So ngayon mga idol, yan no. Share ko lang sa inyo kung pasado na ba. So DIY lang mga idol, hindi ako professional. Sabi ko nga sa inyo, libre bash yan. Dahil hindi ako ganun wala akong experience talaga sa pagpipintura. Sinubukan ko lang. Ngayon mga idol, ito. No. I-compare natin, syempre. Pares na ba? Pares naman eh, di ba? Di ba? Ngayon, syempre magbabago-bago kasi may shading eh. Di ba? Magaling yung kumanaw eh. Diyan yun, no, sa may Ampid, sa may tapat ng Budget Lane, San Mateo Rizal. Balante, San Mateo Rizal. Ayun. Galing niya tumimple para sa akin, no. Di ba? Syempre, mga idol, medyo may pagkakaiba pa yan kasi ito syempre stock to eh. No, na-buff na to eh, no. Ito hindi pa. Syempre medyo may kahit ano sabihin mo, hindi yan ganun ka flat na flat katulad nito. Hindi siya ganun ka flat. Yan eh medyo parang may hindi naman, kasi yung pagka sinabing balat suha, no, orange peel, ang style yung talagang kulubot, maliliit. Ito yung parang orange peel niya, napakababaw na masasabi kong pag niliha ko to at binapping ko to, talagang magiging flat na rin na katulad nito. Yan. So, success naman, palagay ko mga idol. Yun, pasensya na, libre bash mga idol. Talaga wala akong experience sa pagpipintura, tinesting ko lang kung kaya ko rin, no. So yun mga idol, share lang sa inyo. So nagastos ko dyan mga idol sa pintura. Okay, so para ma-discuss ko lang sa inyo yung gastos, ano, mga idol. So ang ginastos ko dyan is mga around 2.5. No? Bakit? Kasi katutusin, konting pintura lang magagamit. Maraming sumobra nga eh. Pero syempre, may mga minimum eh. Minimum, tsaka sabi ko practice mode. No? So ganito, no? Ang ginastos ko dyan, una yung kanyang thinner. Yung thinner is Ansal, 1 gallon is 700. Then liha, tsaka yung kanyang primer. Yung primer alam ko 400 plus, 450 ganun, no. So yung primer niya is Ansal din. So 450, then mga liha 10 piso, ganun. Then nagpatimpla ka ng pintura, which is yung pintura is 800 yung 1 pint. Mas mahal siya ng konti sa Ansal kasi yung Ansal is 700, ang alam ko 1 pint. Ito medyo mahal. Ang brand nun is Plan, no. Urethane din syempre. Then ang pinang-thinner ko doon is siyempre yung ano na rin, yung Ansal na thinner ko. So, and then yung top coat is polygloss lang yung binili ko, which is 480 lang yun. With catalyst din yun. Yung pintura ko walang catalyst. Yun yung nagastos ko. So kulang 2.5. Ganun. And maraming sumobra, no? So sa next project mo talaga makakabawi ka, parang ganun. Maraming sobra. Kahit yung base ko na pintura, maraming sumobra. Yung kalahati lang siguro na gamit ko. Yun mga idol. So reviewin ko lang yung mga ginawa ko, no. So eto, niliha ko ng syempre matindi yung lihaan. Una, dry sanding, din nag-wet sanding ako kasi malakas sa liha kapag hindi ka nagwe-wet sanding. So ibig sabihin wet sanding, binabasa mo ng tubig. Yun. So ngayon, niliha ko siya, na-discover ko 3 patong na pala yung pintura. So yung original, ito yun. Then napatungan na, kumulo, then pinatungan pa uli. Yun. So naka 3 patong siya. Ang ginawa ko, binura ko yung 2 patong. Binalik ko doon sa original
na pintura niya. So hindi ko na pinaabot na strip to metal kasi masyado matagal, masyadong maraming gawain, no? So ang ginawa ko, pinabot ko lang doon sa may original na pintura kasi yun, matibay yun. And then yun, liha-liha hanggang sa nag-primer na ako. So sa primer mga idol, ang ginawa ko, nag-primer ako ng una. No, pagka primer ko ng una, tinignan ko, may kumulo konti. So niliha ko ng 800 o 600. Yan. Pagkaliha mo, yun, binugaan ko uli, no? Pinatagal ko ng onte, binuga uli. Pagkakita ko, may konting kulo pa rin. Ginawa ko, hininto ko muna, pinagpabukas ko na, pinatuyo ko kasi yung ilalim nun, ibig sabihin, basa pa, kaya hindi siya kaya bumabangon, no? Nagre-react. So pinagpabukas ko muna, yun. Kinabukasan, so 24 hours, mga ganun. Niliha ko uli. And then, saka ko siya binugahan nung another na primer uli. So yung primer ko is surfacer na may catalyst yun. Yun, ganun ang ginagawa ko. So so nangyari na hindi na siya kumulo. Yun, umokay na. And then hintay ako ng mga 3 hours ganyan. So punta muna ako, patimpla ako ng pintura. So tanghalin tapat naman yun, mabilis matuyo ang pintura. Yun, patimpla ako ng pintura, then nag-coating na ako ng pondo. So ngayon mga idol, yung pondo ko, naka-3 coating ako ng pondo. So una ambon lang, then pasada, then another pasada. So nag-final kaagad ako. Ngayon, yung iba mga idol, lalo na nung mga panahon ng acrylic, yan, tsaka nung pagka solid colors ang ginagawa, lalo ng mga piano black, yun talaga. Ang style nun, kada patong mo ng pintura, liha ka ng liha. 1,000, 1,500, ganun. Hanggang sa makuha mo yung piano finish, piano black. Yung talagang solid color yun, na halos wala talagang, walang balatsuha, talagang pinong-pino yung parang salamin. Yun, ganun yung ginagawa. Ngayon, ang ginawa ko is, iba yung acrylic kakaiba nga mabilis kumatawan. And then, ngayon, ang ginawa ko, kasi syempre metallic ito So sa metallic, ang alam ko, hindi nililiha talaga. Kasi makikita yung pasada ng liha no? And then yung mga bababawasan yung metallic niya. So ginawa ko, after ng pangatlong coat, final coat kagad yun, pahinga lang na 20 minutes. So may init-init pa nung mga time na yun, 20 minutes. Kumbaga tawag niya flash off, garang ganun yun So may flash off siya may flash time siya ng 20 minutes. So pagka 20 minutes, yun, tinira ko na kagad ng top coat. So ambon-ambon lang muna, and then solid, no? 2 paambon, malayo, mga 12 inches ang layo nun. And then puro solid na. Dikit na yun, mga 4 inches, 5 inches lang yung nun, layo nun. So halos parang nagluluha yun. So ngayon, no, ganun yung style ng pagpipintura niya. Kailangan kasi hindi maglalayo yung top coat tsaka yung pintura. Dapat, ang alam ko, dapat halos parang nagmamerge sila. Yun. So ganun yung naging procedure ko dyan mga idol. So yun mga idol, no, share ko lang. And then ang next project ko is yung mga headlight naman, ganyan. Magpapalinaw tayo pero ibang style. Papalinawin natin ng permanent kasi kapag kayon binap mo lang, maninilaw uli. Pero gagawin natin ng paraan. Yun mga idol. So yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.